Simulan natin ang kwento sa isang sorpresang bisita. Shout out to you, Commander D. Lucas here. Okay, mas magaling na yun kasi munang Tagalog pero dati kasama Commander Daot medyo dito sa Ilong, di ba? Oh. And bro, Oh. Commander Daot is trying to speak Tagalog na. He's good in Tagalog din. Bakit ikaw magsalita English na yun? Oo nga pala, no? Because I'm... Kami dito sa Pilipinas, if gusto ko salita Tagalog, O, sige na, daming mga tao magsalita English, mag-respond ba? O sige na, mag-Tagalog tayo. Bro, Oh, welcome sa Alitap-Tap Base thank you, Camp. man. I'm happy I learned that it means aninipot, mga fireflies. Meron fireflies dito na yun or wala? Paggabi. Just the ones kasama sa Baki? Pero may season na madami sila. Yun yung topic namin kanina habang off-cam. Aninipot, Alitap-Tap, paano na-build yung Alitap-Tap Base Camp, and then, ayun. Galing. Saan ang biyahe mo, bro? Huh? Apari. Oh. One day, BGC na Apari. Ay, grabe! Magkwentuhan muna tayo. Grabe, 3 a.m. from BGC. After 7 hours, bro. Oh, 10 a.m. dito. So, Nueva Pero, Vizcaya. like, hindi magdahan-dahan. I don't drive fast. Like, I'm just like chill ba. But it's just straight, like, Dunkin' Donuts, 10 minutes. Carinderia, 15 minutes. And then, retro ba. That's And the- wala. Actually, mali at mga traffic. Like, really, konti traffic. Swerte sa zigzag, Baleti Pass. That's the secret. Oh, and I'm just so motivated because I know that Commander Daot's an Apari, so I mean, he doesn't know I'm gonna be there. Surprising. Actually, hindi ko plan mga meet at all. But I just have to be on a boat at 6 tomorrow morning. So. Pero bro, for sure, magkocross kayo doon, magkikita kayo. Grabe. The two white men in Apari. The two big white men. So ayun mga first timers, sa susunod yan, babalik naman sila dito and then mag-iikot-ikot din kami dito. Pero ngayon, good luck muna natin sila sa kanilang mga biyahe up north and then sa kanilang mga island hopping. Pwede magtanong, bakit like, if it's first timers, what if they've already watched you once? Are they second timers? Oh, Pwede third timers? pwede. Fourth timers? Okay. Hanggang 3 timer. This is a shitty joke. O siya, mag-iingat bro. At tulad ng palaging nangyayari, take care. Balik sa kanya-kanyang business ng personal na buhay. Ingat! Surprise, Commander D! Ikaw ang tigas ng ulo mo. Susumbong kita. Bahala ka. Susumbong kita sa mami mo. Isusumbong kita. Susumbong kita. Love and hate relationship ko talaga yung alagaan namin na yun eh. Halika na, susumbong kita. Masagasaan ka dyan. Good morning sa inyong lahat. Alas 5:30 yata ng umaga, mag-aalas 6 pa lang. At yung panahon ay hindi maganda. So yung pinaplano ko, mga first timers, na pag-alis ngayong araw ay i-cancel ko na muna. Para saan? Dahil ayoko namang ma-hassle ng umaalis ako ng ganito yung panahon. Wait, labo. 5:30 ng umaga, medyo late na ngayon sa akin para gumising. Minsan 4:45, yun na yung gising ko. Tanggap ko na yan sa sarili ko na gano'n na talaga yung gising ko palagi. Dahil nga siguro din sa edad ko. Gano'n na talaga, maagang natutulog, maagang nagigising. So, good morning sa inyo lahat mga first timers. Today ay, wait lang, ipapakita lang ako sa inyo. Tignan nyo pag pinagkakaabalahan ko dito. Aking gamit sa gitara. Dahil, ito yung inaasikaso ko ng mga nakarang araw. Kapag may free time ako, nagsiset up ako ng mga guitar effects ko. Para saan? Yan yung dapat nyong abangan sa bandang T3 nyo. Yan, kasi meron na kaming project na ongoing na ginagawa. May wino-workout na kami ngayon na hakbang para sa grupo namin ni Mayor TV at ni John Engero. Ang T3 nyo na banda, actually hindi naman to sobrang career ba. Side hustle lang naman namin ito.
ay sinisimulan na namin yung project namin at yan yung dapat yung abangan. Huwag kayong mag-alala at bibigyan ko kayo ng update kung ano yung mga kaganapan. Pero syempre, in time, once na natapos namin, maririnig nyo namang lahat-lahat. Okay? Nakaka-excite ba? Kung nakaka-excite, mas excited kami. Kasi syempre, tagal ng panahon na natigil ako sa ganito mga first-timers. For the love of music talaga ito. Maliit pa lang ako, grade 3 pa lang ako. Sa church na ako tumutugtog eh. Natigil lang naman ako sa musika nung pumasok ako sa ABS-CBN nung nag-editor na ako doon. Binitawan ko na yon. Pero ngayon, naibalik natin. Bumalik tayo. So in short, hindi mawala sa isipan ko na dumating yung time na makabalik na ako sa itong pagbabalik ko sa musika. Siyempre huwag kayong mag-alala at hindi naman maapektuhan yung pagiging vlogger natin, yung pagiging travel vlogger natin. Wala. Meron lang tayong side hustle. Pero ngayon nakabalik na ako sa mundo ng musika. Pinapangarap ko ngayon na makabalik ako ng music ministry, na makatugtog na ako sa church every Sunday, na mapabilang ulit ako sa worship team. Ganyan. So, tignan natin. Isa yan sa mga nilulook forward ko talaga na makapag-serve na ulit ako sa church sa pamamagitan ng aking pagtugtog. House errands. Ginagawa namin ito every other day. Dahil may mga pets kami. Grabe yung kabundukan, no? Namumuti sa ulan. So, isang malamig, misty, gloomy na umaga ngayong araw na ito mga first timers para sa atin. Bigla na lang bumuhos yung ulan kagabi. So parang abnormal na naman yung panahon. Pero at least, 'di ba, malamig. 'Yun ang mahalaga. Andun pa rin yung lamig. Pero sa gabi, hindi na kailangan questionin, malamig naman din talaga. Ngayong araw, since hindi naman tayo tumuloy sa biyahe natin, dahil anong date ba ngayon? 5/18, 19, 20, 21, 22, 23. So meron pa akong 5 days para magstay tayo mga first timers dito sa Nueva Vizcaya, and then may mga invites kasi tayo sa fiesta. Raraket muna tayo para may pambaon tayo pag alis natin. 5 days remaining na lang para enjoyin ang Nueva Vizcaya, dahil once na bumaba kami mga first timers is hindi ko na alam kung makakabalik pa kami dito, dahil anytime, any day ay magsisimula na yung Philippine Loop natin. So lulubos-lubusin na lang namin yung mga ilang araw na natitira dito sa Nueva Vizcaya bago tayo bumaba ng Kapatagan. At kung gumanda ang panahon mamaya ay babaklasin ko na yung roof tent, dahil decided naman na sana kami na magdala ng roof tent. Kaso inaalaala ko na may mga ports pala sa bandang Visayas na kapag ang sasakyan mo ay may mga top loads, ay hindi siya normal na fare ang ibibigay sa'yo. Susukatin yung sasakyan mo and then doon ka pepresyohan. So ayoko naman malagay tayo sa ganun na imbis na 4,000 lang yung tawid natin maging 15,000, tulad ng experience ng kaibigan natin si Dodong Lagan. Kahit na nakakapang hinayang na hindi natin dala yung roof tent, ay hindi ko na lang dadalhin para maiwasan natin yung mga ganong klaseng mga bayarin kapag nagluloop tayo. So backless to mamaya. Samahan nyo muna ako, mag-drive thru lang tayo ng Broccoli. Kaya lang, papagas lang muna ako. Nailaw na yung gauge eh. Puro alikabok ang ating sasakyan. More to come.
Malaki kasi ang maibabawas natin mga first timers sa konsumo ng gasolina kapag tinanggal na natin yung roof tent din. So may mga pros and cons ba tawag doon? Malaki kasi ang matitipid natin sa gasolina mga first timers kapag walang roof tent. So hindi naman pag sinabing kung makakatipid tayo is magastos mang konsumo ng gasolina ang minivan. Matipid kasi to, parang kang nagda-drive lang ng big bike. Yung XIDV ko, halos pareho lang sila kumonsumo ng gasolina. Yung XIDV na motor na big bike na 750cc. Eh yung ito kasi 660cc lang yun. Isipin mo, mas malaki pa yung makina nung motor kaysa sa minivan. Pero magkaiba naman kasi yun. Magkaiba naman. May benepisyo tsaka hindi eh. Aba tawag doon? Pros and cons ba kung tawagin doon? Na kapag dinala mo yung roof tent, meron kang aesthetic o maganda yung pagka-camping mo kasi mayroon kang tent sa taas ng camper van. Pero syempre, yung konsumo ng gasolina is madadagdagan. Pero kapag walang roof tent, matik yun na yung konsumo ng dapat pala umikot na ako. Yung konsumo ng gasolina ay babalik siya sa original na pagkonsumo kasi nga back to siya tawag dito standard na minivan. Syempre, ano ba ang goal natin? Makapag-ikot, masuyod at magalaan ang Pilipinas. Syempre, mas maganda sanang comfortable, pero yun nga, sabi ko nga, you can't have it all eh. So doon na lang tayo siguro magsistick sa makakatipid tayo kasi makakatulog naman kami sa loob ng camper van. Ang mahalaga, makatipid kami sa gasolina. Matipid na nga, gusto pang makatipid palalo, ay yun na lang ang bibigyan namin ng priority, ang makatipid sa gasolina kahit na wala ng roof tent. Tsaka yung inaalala ko nga na baka singilin tayo ng mahal sa barko, ay yun ang medyo last tayo sa leeg nun, di ba? Kasi nga ang gastos namin sa Philippine Loop, ilang araw na lang talaga. Siguro mga mahigit 1 linggo na lang or in 2 weeks time. Within 2 weeks, wala na, jump off na tayo. Hindi ako mag-a-announce. Malalaman nyo, umaandar na kami kasama si K-Camp PH. Yung isa nating kaibigan, si Jay Bray, hindi makakasama sa Philippine Loop pero sasama daw ng North Loop kasi nga nagkaroon siya ng biglaang Japan tour kasama ang family niya. Pero syempre, sa good vibes nga family first, di ba? Kung ano yung mahalaga, yun ang dapat unahin. Syempre, kahit gustuhin ba niya, kami mismo magsasabi sa mga kaibigan namin na unahin mo yan, pamilya mo yan, di ba? Mas mahalaga yan. Susunod na lang daw siya kung saang sulok ng Pilipinas. So, okay lang yun. Walang pressurean. Number 1 rule, walang pressurean. May gas na tayo, magda-drive-thru lang ako ng broccoli. Totoo, dinadrive-thru dito ang broccoli, 2 kilo, 100. Pakita ko sa inyo, ha? Kuya, pa-drive-thru ng broccoli. Magkano kilo? 100 pa rin? 100 pas, 2 kilo. Okay. Fresh pa rin naman yan? Fresh pa yan? Fresh pa. Ayos. 3 kilo. Sa 3 kilo, magkano? Ang dami naman eh. Hindi, magkano dyan pag isa lang? 1.5 mo na boss. 50. Wow. 1.5, 50. So 150. Okay, sige. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga first timers na napakamura. Nabilihan ng broccoli. Saan ano yan bro? Saang bundok yan ang gagaling? Merong bagyo sir sa Cebu. Kaya pa, mga highlands nga no? Yung mga binanggit na yon, ano yon? Kabundukan yon. Cebu, dito yan, Nueva Vizcaya yan. Kaya pa, last na bayan, patawid ng Ifugao, ng Nueva Vizcaya, and then Baguio City. Puro highlands, kaya ganyan kamura. Marabin sir, 3 kilo niya. Oo. Ito yan. Magkano yan? 50 yan. O sige, tapos ito, bali 150 po no? Okay. Wait lang kuya. Ganyan kamura. Akala nyo joke no? Hindi oh.
Pero syempre, pag inangkat yan, dinala yan sa kapatagan, mahal na yan. Kuya, pakita ko sa inyo Ito, syempre, sa 2 kilo, kasama yung ano niyan mga first timers, yung ano ba niya? Yung mga stem niya, yung tangkay, kasama na yun. Pero, syempre, pag-usapang 2 kilo, 100 pesos, di ba? 2 kilong broccoli, 100, ay sobrang tipid nun. Lahat ng gulay na to, broccoli at saka cauliflower, ay halagang 150 pesos lang. Mayroon pa boss beans. Okay na po ito, kuya. Tatakbo na lang ako dito pag may kailangan ako. Malapit lang naman ako. 3 kilo, 100. 3 kilo, 100. Baguio beans. Bagyo beans. 3 kilong Baguio beans, 100 din. Puro fresh to mga first timers galing Highlands. Next time po ito. Pag Pag sili, kalahating kilo, 100 sili. Grabe, napakamura. Anyways, pag kailangan ko na lang kuya, andyan naman kayo palagi, di ba? Sige. Ituturo ko sa inyo mga first timers kung saan na. Ito yung intersection na papunta ito ng Solano proper. Ito yung papuntang Bayumbong. And then pag diniretso mo yan, yan yung bypass sa area ng Alitaptap Base Camp. Basta dito na yan, makikita nyo na yan sila dito sa kanan. Yan. Hello po. Kayo mismo yung nag-handpick niyan, kuya? Kayo mismong kumukuha? Inaangkat nyo rin. Pero mura pa rin. But konting tubo lang, ayos na kayo, no? Ayos. Sige, salamat kuya. Yun ang kagandahan kapag nakatira ka sa mga ganito. Isa yan sa mga ikinatuwa ko talaga mga first timers, yung ganyang klaseng kalakalan ng mga gulay dito sa Nueva Vizcaya. Napakamura. Malanta lang ng konti. Tatanggalin na nila sa paninda nila yan. Nahihiya na silang ibenta. Pero kapag sa atin sa Kapatagan, yung gulay na nahihiya na sila ibenta, sobrang fresh pa talaga. Ganun sila. Mataas ang standards ng gulay dito. Mga tao. Balanta lang konti. May konting mangitim-ngitim lang konti. Wala na yan. Natapon na nila yun. Sabi ko nga sa inyo ang mga Highlanders dito, mga Ifugao, may mga farm ng mga sili, mga kamatis. Siyempre, may farm sila, malalawak ang mga kamatisan nila yung ganyan So, i-harvest nila. And then, pagkatapos na lang i-harvest, ibebenta nila yan. So, merong middleman na bibili ng mga paninda nila, ng mga kamatis. Tapos, kapag hindi sila nagka-presyo at medyo diduduga sila nung middleman, ang gagawin ng mga Ifugao, mga first-timers, it's either itatapon na lang nila yung mga kamatis nila or ipapamigay nila yan sa mga lokal sa Kapatagan. Ipapamigay nila yan. Ang sa kanila, di bali nang ipamigay na lang namin to o itapon na lang ito. Marami naman tayo nito kasi once na harvest kasi yun, wala ka na magagawa nun, masisira yun ang gagawin nila, imbis na malugi sila at inuutakan sila ng mga middleman, ang gagawin nila, papamigay nila yan or itatapon na lang nila somewhere para pulutin kung sino makakita. Para sa kanila, di bali nang wala kaming kitain, wag mo lang kaming dugasin. Ganyan, wag mo lang kaming ganyanin. Wag mo lang kaming tratuhin sa paninda namin ng ganyan. So, ayun, yung mga Ifugao dito na may mga malalawak na farm, namimigayan dito mga first timers na mga gulay. Random lang yan. Pupunta ng LTO yan, tapos lahat ng mga tao sa LTO, bibigyan nila ng basta ganon. Hindi sila nagpapaisa sa mga mapagsamantala ba. Okay, nakabili na yung gulay. Pupunta naman ako ngayon mga first timer. Samahan niyo ako sa palengke naman ng Solano. Bibili naman ako ng karne ng baka. Konti lang naman para ihalo natin sa broccoli. I love the weather. Napaka-cozy. Ay, wala akong sorry sa seatbelt. Gloomy weather. Masarap sana yung sabaw-sabaw pero ilang araw na kasi kami nagsasabaw Sana hindi tayo mahirapan sa parking. Yan ang problema dito sa bayan Kaya pag pumupunta, namamalengke dito, hindi kami bawal dun Hindi kami nagsasakyan.
kasi masikip. Dito bilihan din to ng gulay dito eh. Pero yung presyo dun sa pinagbilhan natin, iba na. May patong na dito. So dun pa rin yung mura talaga. Hanap lang akong parking, ang hirap. Maglalakad ako, karne lang bibiling ko. Ang nakalagay lang naman eh, bawal magtapon ng basura at umihi dito. Wala namang sinabing bawal mag-park. So, safe. Wait lang, check ko muna. Double check. Alright. Tara, palengke. Kung susumahin, bibili ka lang ng broccoli na 100 pesos. And then bibili ka ng oyster sauce na sabihin nating 25 pesos. Tapos bibili ka ng karne na halagang 200 pesos. Karne ng baka ha, beef, para dun sa broccoli mo. So parang sa halagang 320 pesos ay meron ka ng malaking serving ng beef broccoli kung tawagin. Ewan ko paano i-pronounce yan, broccoli ba yun o broccoli? Siyempre Pinoy tayo, di broccoli. Alam niyo yung joke sa Nilopak? Ginuya daw to ng mga lola. Hindi ko joke yun ha, sinabi ko lang. Ganun ko lang, hindi galit sa akin. Tara, akit bahay tayo. Hindi magiging madali to. Pero madali lang to. Pero hindi ganun kadali. Kasi nagagawa ko naman to mag-isa sa Bulacan. Pero ngayon kasi mababaklas ko to. Pero ang layo nung lalakarin papuntang base camp eh. Dito kasi iiwan to. So wala akong katulong magbuhat. Baka bumigay ang ating balakhang. Charing. Hindi, joke lang. May mga kapitbahay tayo na pwede kong pakiusapan. Pero ayoko silang istorbohin. Ganun lang kasimple. Para makatipid. Parang maliit. Mali nga. Alam niyo yung pakiramdam na ginagawa mo yung isang bagay na labag sa kalooban mo? Papakadumi na ng roof tent natin, oh. Gusto kong mang dalhin to sa Philippine Loop pero wag na. Sayang. Shoutout sa mga tricycle drivers, sa mga kabaryo ko. Shoutout out. At sa mga taga LBC. At shoutout sa may-ari ng Star X Gray. Alis na alis ka na ba? Oo. Bagot na bagot ka na ba? Oo. Loop na loop ka na ba? Oo. Okay, natanggal ko na yung tornilyo nung kabila. Mayroon pang dalawa. Pero kailangan kong i-manobra yung sasakyan. Pabaliktad naman kasi hindi ko malalagyan ng hagdan dito. Lunch break muna. Patingin ako ng luto mo. Yun. Halagang 320 pesos. Kinakausap mo na ako. Bati na ba tayo? Ha? Bati na ba tayo? Hindi pa? Mga next week na? O, sige. Marami na bumibili, di ba? Yes! Yun. Nag-send sila ng picture sa atin, no? Pag dumadating na yung mga orders nila. Yun. Sa lahat ng mga bumili, nakabili nung Life is Good shirt na version 1, i-send nyo mga first timers yung, or i-comment niyo sa mga post ko sa Facebook, yung damit na suot-suot nyo, yung Life is Good. Kaya mo, boy? Kaya yan. Naka-ipugaw get up tayo eh. Unti-unti lang. Unti-unti. Ah.
Pag nalaglag yung ano, yung muna kasi ikaw. Siyempre. Teka lang, kapahinga. Ay, see you. Isa pa? Sel mo ah! Oo! One. Sige, Garud. Sige, Garud. Last one. Last one. Wala na akong lakas. At safe na ang ating roof tent. Bye-bye! Hindi ka kasama kahit gustuhin man namin. Okay mga first timers, dito na magtatapos yung episode natin ngayon. Maraming salamat sa pagsama. At sa mga susunod na araw na to, yung mga natitirang araw namin dito sa Nueva Vizcaya ay magiging masikip dahil sa mga schedules, pero huwag kayong mag-alala. Next upload ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga kaganapan. Bibigyan ko kayo, papakita ko kayo ng mga snippets ng mga kaganapan ng mga araw na lumipas. Okay, i-announce ko na rin mga first timers sa mga Vizcayanos na sa February 21, actually 3 araw to na celebration, pero sa 21 nandun ako sa Barangay Don Mariano Marcos sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, kung saan ay ang ating kaibigan na si Norris Jan Okamoto, siya ang kapitan doon, ay naimbitahan nga tayo na makiselebrate ng kanilang barangay fiesta. Ngayon, kasama doon ang Good Vibes family, nandun din, kasama natin si Motor ni Juan, kasama natin si Katagumpay, at kasama natin si Jowo. So magkita-kita tayo dyan sa lahat ng mga Vizcayanos. Magkita-kita ba tayo doon? Magkaroon tayo ng chance na magkakakwentuhan, magpicture-picture tayo doon. So magkita-kita tayo sa February 21, Barangay Don Mariano Marcos ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. So live is good dito mga first-timers sa Aritatap Base Camp. Pagkita tayo sa susunod na episode. Boy, first time.